Good afternoon, brothers and sisters in Christ Jesus. Again, yan, isang magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Tunay na napakabuti ng Diyos sa hapong ito. At muli, sabi nga, isang pribileyo na naman po na ako po ay makapagbahagi sa inyo ng kanyang salita. So, bakit po ba natin ginagawa ito sa araw-araw? Kasi alam niyo po, tulad po ng ating daily reminders, napakahalaga po na everyday meron po tayong Word of God na pinanghahawakan sa ating buhay, na siyang nagiging lakas natin, sandigan natin, at pag-asa natin. So, ngayon po ay July 7, unang araw ng linggo, no? So, Monday. So, ngayon po ay Monday, July 7. So, napakaganda po na talaga. Sabi nga, sinisimulan po natin yung ating araw, ano po, nabalot ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. No po. So, yan, medyo hinapon lang tayo, no? Kasi marami pa po akong inasikaso kanina. Pero sabi nga, kahit anong oras, napakasarap na talagang makapagnilay-nilay po na salita ng Diyos. So, kung meron po kayong mga Bible, kayo po ay makipagbukas sa akin sa 2 Corinthians chapter 3, verse 17. 2 Corinthians chapter 3 verse 17, ito po sinasabi. Basahin ko po, sabi po dito, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom." Yan, no po, alam niyo po, napakaganda nito, no, pag kinakanta, no? So, napakaganda rin po naman talaga na maunawaan natin ito, no? Sabi po dito, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is freedom." So, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Humingi po tayo ng gabay at patnubay sa ating Panginoon para sa katagumpayan ng ating pag-aaral sa kanyang salita. Let us pray. Father God in heaven, again, thank you for this afternoon. We praise you, Lord. We honor you. We glorify your holy name. Sa hapong ito, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo. Kung saan, Lord, isang pribileyo na kami ay makapag-aral, makapagnilay-nilay at makapagsaliksik ng salita. Dahil kung meron kaming pinakamahalagang hahanapin sa araw-araw naming buhay, ito ay ang iyong presensya, ito ay ang iyong salita na siyang magpapalakas sa amin, na siyang magbibigay ng kapayapaan. Lord, salamat po dahil sa hapong ito muli ay magagamit mo na naman po ako bilang instrumento ng iyong salita, channel of blessing para sa aking mga kapatid. Lord, buksan mo po ang puso at isipan ng bawat isang makikod. Gamitin mo lang po ako dahil because I know na wala po akong magagawa kung wala ka sa aking buhay. Kaya samahan mo po kami sa oras na ito. Turuan mo po kami at tulungan na lubusang maunawaan ang iyong salita. Salamat po. Ito po ang aming samot na langin na may pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, muli po. Isang magandang hapon at sa ating pong pagpapatuloy, sabi nga ay kapag narinig natin yung salitang freedom o kalayaan sa Tagalog, ano agad yung naiisip natin? Sa panahon ngayon, madalas nating marinig ang salitang freedom o kalayaan. Maraming version, no? Freedom to express yourself, sabi nga nung iba. Freedom to choose your own path. Freedom from rules, pressure, or expectation. Ang tanong, totoo bang malaya tayo? Totoo bang sabi ngayon nasa atin ang tunay na kalayaan? At kung hindi, saan nga ba talaga matatagpuan ang tunay na kalayaan? Let's do our study with these following pointers, no? Meron tayong ilang bagay na sasaliksikin upang maunawaan natin kung ano ba ang tunay na kalayaan. Sabi po dito, the world's version of freedom is flawed. Sa mundo, kapag sinasabi nila na free ka, kapag nagagawa mo ang lahat ng gusto mo. That is freedom, no? Sabi ng mundo. Walang nagdidikta, walang nagbabawal, go ka lang ng go sa mga gusto mong gawin. Para sa iba, lalo-lalo na sa mga kabataan ngayon, yan ang tunay na kalayaan na sinasabi nila. Kung titingnan natin kapag ginawa mo lang lahat ng gusto mo, naging masaya ka ba talaga? Napakagandang tanong doon, naging masaya ka ba talaga? O nag-end up ka rin na empty, confused, o guilty?
Maraming mga kabataan na nagre-rebelde thinking that's freedom. At isang nakakalungkot na pangyayari. Ayoko na sa rules na yan. Ayoko na sa bahay na yan. Ayoko na sa mga tao na yan. Di ba? Gusto ko na lang gawin lahat ng gusto ko. Ganyan po yung mga kabataan ngayon. Pero after all, sabi nga, running or escaping, they still felt trapped, no? Kaya minsan sabi nga, ang malimit po na nagiging problema, no, ng ating Pilipinas ay totally, hindi lang basta drugs kundi mga kabataan. Because sa paghahanap nila ng kalayaan ay nakikita na imbis na mapabuti, napapasama ang buhay. Pero after all, sabi nga, because the world's version of freedom still leads to bondage, no? So ano ba itong mga bondage na to? Bondage sa sin, bondage sa fear, bondage sa people pleasing, or even ourselves. So yun po yung mabigat. Kaya napakaganda na bilang isang tao, sabi nga, maunawaan mo kung ano ba yung tunay na kalayaan, no? Kasi pag hinanap mo sa mundong ito ang katunay na kalayaan, mahihirapan ka. I tell you honestly, ang tunay na kalayaan hindi sa mundo natatagpuan. Sabi nga, true freedom comes from the presence of God. Yan ang maganda. Balikan natin sinasabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 17 doon sa ating binasa. Sabi doon, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is freedom. Ibig sabihin, kung gusto mong maranasan ng tunay na kalayaan or freedom, hindi mo yan makikita sa labas. Makikita mo yan sa presensya ni Lord. Ang tunay na kalayaan ay hindi yung bawal, hindi yung walang magbabawal, no? Kasi para sa mundo ngayon, ang tunay na kalayaan yung walang nagbabawal. Pero ang tunay na kalayaan ay yung may kapayapaan. Ang tunay na kalayaan ay yung may direksyon. No po, ang tunay na kalayaan ay yung may bagong buhay. Alam niyo po, malimit po kami mag-ministry for prison ministry or jail ministry sa mga kulungan. Isa po yan sa part ng mission namin and ministry namin. Alam niyo po, lagi kong pinapaalala sa mga bilanggo doon, hindi sila literal na tunay na nakakulong kung mauunawaan nila ang salita ng Diyos. Kasi sabi nga po, kahit nasa malayang lipunan ka, pero ikaw ay nakatali sa mga pangit na sistema, nakatali ka sa bisyo, nakatali ka sa mga bagay na hindi mo kayang pakawalan sa buhay mo. So you're not na masasabing malaya ka. Hindi mo pwedeng sabing malaya ka. 'Di ba? Kasi ang tunay na malaya, sabi nga po dito, ay yung may kapayapaan sa buhay. Yung may tamang direksyon na nilalakaran at may bagong buhay. For example, no, illustrate natin, parang isda. 'Di ba? Yung isda, free siya kapag nasa tubig, doon siya designed na mabuhay, 'di ba? Pero tanggalin mo siya sa tubig, technically free. Technically free siya sa tubig, pero mamamatay siya. 'Di ba? Napansin niyo po ba 'yon? Ang isda hindi pwedeng mabuhay pag wala sa tubig. Ganon din tayo. We are most free when we're living in the environment God created us. No? In His presence, under His purpose. Pero mamamatay tayo kung gusto nating free sa will at sa presensya ng Panginoon. Alam niyo po, yan yung isang bagay na hindi natin dapat talikuran o layuan. Yung malayo tayo sa presensya ng ating Panginoon. Kahapon nga po, topic ko sa church is about presence of God din, no? Kasi sabi nga minsan nakakaranas tayo ng mga problema, nakakaranas tayo ng mga pagsubok, and then sabi ko nga minsan ang hirap kung nananalangin ka na ang hinahanap mo agad ay ang kasagutan. Ang hirap na kung nananalangin ka, ang hinahanap mo agad ay yung pagtugon ng Diyos. Dapat pala, every time na nananalangin tayo, ang hanapin muna natin yung presensya ni Lord. Yung mababad muna tayo sa presence ni God.
Kasi kung meron man the best na dapat hanapin ng isang tao sa mundong ito, hindi yung katugunan sa lahat ng bagay, kundi yung presensya ng Diyos. No po, alam niyo po, yun yung nakaka-amaze na minsan pangyayari sa buhay natin. Sabi nga minsan magkakaroon tayo ng mga answered prayer na hindi natin ine-expect, no? Yung akala mo walang-wala na, pero may gagawin pa pala si Lord, may gagamitin pa palang tao si Lord. Yung akala mo minsan dead end ka na talagang parang ang dating wala na. Eto na yun. Pero magugulat ka, biglang may gagawin si Lord sa buhay mo, may gagamitin siyang tao. Alam niyo po, malimit ko po yan ma-experience, no? Na talagang minsan, kasi in the past few days, medyo, sabi ko nga, may iniisip po ako na trials na dapat kong tapusin. So, pray ako ng pray kay Lord. Hindi ako nagpe-pray para sa katugunan. Nagpe-pray ako para sa pagkilos niya. Nagpe-pray ako para mapayapa yung loob ko. Nagpe-pray ako para maging malakas ako. Kasi yun po yung dapat bilang isang tao Lalo-lalo na bilang isang man of God na talagang sabi nga walang ibang inaasahan kung hindi ang Diyos. So, babad ako sa presence niya. Kahapon, titingnan natin parang yung sitwasyon, wala pa. Pwede natin sabihin na walang nangyari, no? Pero imagine niyo kanina, morning, sabi ko, Lord, wala na. Talagang I totally surrender. Tapos biglang may gagamitin ng Diyos sa'yo, magugulat ka, masusurvive mo yung problema na yon. Di ba nakaka-amaze po, nakakatuwa? At talagang sabi nga, hindi mo alam kung saan mo mailalagay yung kaligayahan na naramdaman mo na biglang gumalaw ang kamay ng Diyos. No? Na biglang gumalaw ang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong nasa paligid mo. So, nakaka-amaze po. Kaya yun yung napakaganda na talagang manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Sabi nga po, doon natin tunay na matatagpuan ang tunay na kalayaan. Hindi sa mundong ito. Hindi yung malaya ka because walang nagdidikta sa'yo, walang nagsasabi ng mali, walang nagbabawal sa'yo. So, hindi po tunay na kalayaan yun. Walang magsasabi sa'yo na wag mong gawin yan, wag mong gawin yan. Hindi po yan tunay na kalayaan. Because ang tunay na kalayaan, tulad nga po na sinasabi natin kanina, may kapayapaan, may direksyon, at may bagong buhay. Doon po. Why? Because when we live by the Spirit, we're free from guilt and shame, no? And fear. Sabi nga kung nasa atin ang Espiritu, kung nabubuhay tayo sa Espiritu ng Diyos, we're free from fear, guilt, and shame. No? Malaya tayo dyan. Malaya tayo sa takot. Malaya tayo sa pangamba. Malaya tayo sa pag-aalinlangan. Why? Because sabi ng Bible, when we accept Jesus, binibigyan tayo ng bagong puso. Ano po? Binibigyan tayo ng bagong buhay. He gave us the Holy Spirit to live in us. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. So ano yung kasama ng freedom na yan? No? Marami. Freedom sa mga pagkakamali sa buhay. Sabi nga kasi noon, nung hindi pa po tayo nakakaunawa sa salita ng Diyos, akala natin minsan tama pa, pero sabi nga, kakamali ka na, naging kasalanan na yung pagkilos mo. So sabi nga, there is freedom from sin, hindi ka naalipin ng nakaraan mo. Freedom from guilt, hindi mo na kailangan paulit-ulit sisihin ang sarili mo. Di ba? Kasi meron po tao na nakakulong sa guilt niya sa sarili niya, na laging pag naaalala niya yung mga bagay na nangyari before, na talagang lagi niya sinisisi, dapat ganito kung hindi ako nagkamali. Sabi nga po, napakasarap na lumaya tayo dyan. Freedom of guilt. Hindi mo na kailangan paulit-ulit sisihin ang sarili mo na ako mali, kung di ko ginawa yan, dapat. Di ba, napanood nyo ba yung, nakakapanood po ba kayo ng pelikula? Yung pelikulang ang dating yung tema na may namatay na pamilya, na ang dating sinisisi niya yung sarili niya. May
pangit na nangyari sa pamilya, sinisisi niya yung sarili niya. Dapat hindi ko ginawa. So, diyan po, dapat din tayo makalaya. At yan po yung tinatawag na freedom from guilt. Hindi mo kailangang sisihin paulit-ulit ang sarili mo. And then, freedom from fear. Ito yung makalaya ka sa takot. Kasi alam mo kasama mo ang Diyos. Diba? Yun yung malakas ang loob mo. Tulad nga nung tinuro ko po kahapon, yun po yung topic natin kahapon Presence of God is the answer, na talagang makikita natin sa lahat ng bagay. Yun yung tunay na katugunan. Yun yung tunay na sagot. No? Freedom from fear, kasi wala ka lang takot. Naalala nyo po ba nung mga bata tayo, siguro may naka-experience din kayo. Di ba, lalo yung mga matanda, pag ayaw palabasin yung mga bata, sige, labas ka dyan. Kainin ka ng halimaw dyan. Di ba? Ganyan, di ba? Tapos magpupunta sa balay. Sige, punta ka doon. May aswang doon. Kunin ka doon. Ganyan, di ba? So, nakita natin na minsan tayo bilang mga bata, nagkakaroon tayo ng takot. Pero, abang lumalaki tayo, lalo na ngayon na nakakakilala tayo sa Panginoon, wala na yung mga takot na gano'n, no? Naalala ko nga po yung minsan, dati kasi, malayo yung binibiyahe ko nung wala pa po kaming permanent church dito sa Nagcarlan. Malayo po yung binibiyahe ko galing doon sa amin. And then, pa-uwi po dito na Nagcarlan, dadaan ako doon sa mga tulay na madidilim, doon sa mga puno, na talagang kasi doon sa mga dinadaan akong lugar, malalayo yung mga magkakapit bahay. Tapos pagdating ng alas 10 ng gabi ay talagang ang tahimik na ng lugar. Yun yung mga dadaanan ko bago ako makapunta rito dati. Ngayon, minsan nagtatanong sa akin, Pastor, doon nakakatakot dumaan doon. Alam niyo po, yung tipong matatawa ka. Kasi kahit sabihin nilang nakakatakot, hindi ka matatakot. Kasi alam mong may Diyos kang kasama. No? Na alam mong yun ay mga pandaraya na lang ng kaaway. So, makikita natin, freedom from fear. Nakalaya tayo sa ganon, di ba? Samantalang nung bata tayo, talagang hinubog tayo sa takot ng mga magulang. Sige, pag dumaka doon, may mumu doon, di ba? Pero dahil natuto na tayo sa salita ng Diyos, meron na rin tayong freedom from fear. And then sabi nga, ano pa po ba yung isang dapat nating kalayaan? Yung freedom to live in truth. Hindi mo na kailangang magpanggap o magtago, di ba? Kailangan yung buhay mo, lantad mo kung sino ka, yung talagang, alam nyo, may mga tao kasi na, sabi nga yung tipong mabait. Pagkaharap ka, may mapapakinabangan sa'yo, mabait sila. Pero pag hindi ka kaharap, puro yung tira sa'yo. Sabi nga niba, di ba, tawag doon backfire, no? Titirahin ka patalikod. So, bilang isang Kristiyano, hindi po tayo dapat mamuhay sa gano'n, no? Sabi nga, bilang isang Kristiyano, dapat maging malaya tayo sa freedom to live in truth. Hindi mo na kailangang magpanggap. Hindi mo na kailangang, sabi nga, magpakitan tao sa iyong kapwa. Hindi po. Hindi mo na kailangang sabihin na gagawin mo isang bagay para masabing mabait ka, matulungin ka. No, hindi po. Huwag ka magpanggap. Kristiyano ka na. Sabi nga, pakita mo kung ano yung buhay mo at baguhin mo yung mali sa buhay mo. Diba? Baka mamaya madamot ka, maging mapagbigay ka. Magpakatotoo ka. Baguhin mo yung buhay mo. Diba? Baka mamaya bungangera ka, magbago ka. Palayain mo yung sarili mo sa ganung pamumuhay. Diba? Yun yung napakaganda, mga kapatid. Nakakalaya tayo dahil sa katotohanan. And then sa pagpapatawad, marami ang tao na bilanggo, no? Bilanggo ng hindi pagpapatawad. At napakahirap po mabilanggo doon sa sistema na yun. Na yung tumatagal yung panahon, nakikita mo yung tao, masamang-masama pa rin yung loob mo, galit ka pa rin. So, dapat po bilang isang Kristiyano, palayain natin ang ating sarili doon, di ba? Na minsan imbis na makakasalubong mo yung tao, magiging masaya ka, mababati mo, hindi mo magawa. Why? Because galit ka ron. At hindi mo pa napapatawad yun. Di ba?
Ang hirap po kaya na gano'n, yung may makakasalubong at tao, tapos iiwas ka. Iiwas ka dahil galit ka. Iiwas ka dahil ayaw mo siyang kasama. Iiwas ka dahil hindi mo pa siya pinapatawad sa kasalanan niya sa'yo. So makita po natin, bilanggo pa rin tayo doon. Bilanggo tayo. So kailangan po natin ng tunay na kalayaan. At paano natin makakamit yun? Magpatawad. Ano po, mga kapatid, sabi nga, the freedom is not meant to be kept. It means to be shared. No? Ang freedom na meron tayo kay Jesus, hindi lang para sa atin. It's not just, thank you Lord, save na ako, I'm good. No. We're called to pass it on. No? May mga tao sa paligid mo na akala nila malaya sila. Pero deep inside, they're trapped. No? They're trapped in addiction, in self-doubt, in depression, in sin, or what else. Marami pang iba na sabi nga, bilang tayo na nakalaya dahil sa salita ng Diyos, dapat i-share din po natin yung kalayaan na yun. No? Sabi nga, it not just na masasabing, thank you Lord, save na ako, I'm good. No. We're called to pass it on. May mga tao sa paligid na atin na akala natin malaya sila. Akala nila malaya sila pero deep inside they're trapped in addiction, in self-doubt, in depression, sin. And maybe ikaw ang gagamitin ni Lord para ipalala sa kanila na totoong kalayaan. Para ipaunawa sa kanila ang totoong kalayaan. Real talk tayo. Who's that one person? Diba? Right now, isipin mo, sino ang isang tao sa buhay mo na alam mong gustong-gusto ni Lord na palayain? Maybe your friend, maybe your family, maybe ikaw mismo. Diba? Tanungin mo si Lord, Lord, kanino mo ako gustong maging instrumento ng kalayaan mo? Diba? Mga kapatid, napakarami sa mga paligid natin na hanggang ngayon. Diba? Kaya nga, minsan po, napakaganda na talagang magpagamit tayo sa Panginoon. Halimbawa, maging tulay ka ng daan para sa kapayapaan ng ibang tao. Kung nakaka-encounter ka na alam mo yung taong yon, dalawang yon, ay magkagalit pa, matagal ng panahon, maging tulay ka. Maging instrumento ka para makalaya sila sa galit sa isa't isa. Diba? Pagkaisahin mo, i-share mo yung salita ng Diyos na hindi sila dapat mamuhay sa ganun. So, yun yung maganda. Lagi nating tanungin si Lord, Lord, kanino ba ako gagamitin this day? Diba? Kanino ba ako gusto maging instrumento? Tandaan po natin, tunay na kalayaan na hindi ginagawa ang lahat ng gusto. Ang tunay na kalayaan ay yung nabubuhay ka sa katotohanan at salita ng Diyos. At kasama mo siya. So today, if you're feeling stuck, trapped, or lost, lumapit ka kay Jesus. Lumapit ka kay Lord. He is not here to condemn you. Hindi ka niya i-condemn sa mga kamalian mo. He is here to set you free. No po? Then you will know the truth and the truth will set you free. Yan yung sinasabi ng Bible in John chapter 8 verse 32. Di po ba? Mga kapatid, napakasarap na nabubuhay ka ng may kapayapaan. Napakasarap na makalaya ka sa iyong kahapon. Di ba, halimbawa, for example, yung mga minsan mga matatagal ng alitan, minsan nakakalungkot sa loob ng pamilya may ganon. Na yung anak hindi mapatawad yung magulang, then minsan naman balik rin natin yung sitwasyon, meron naman magulang ayaw magpatawad ng anak. Nakakalungkot. Hindi po magandang sistema. Hindi po magandang pangyayari sa loob ng isang pamilya. Pero ano sabi ng Bible? Si Lord nasa atin. He is not here to condemn. Hindi niya tayo para kondinahin. He is here to set you free. Dahil tulad niya sinabi ko kanina, yun po yung sinabi ng Bible. Ano sabi ng Bible? Then you will know the truth and the truth will set you free. Mga kapatid, sa oras na ito, nga po, sa simpleng pag-aaral sa salita ng Diyos, maunawaan natin ang tunay na kalayaan sa ating buhay.
Ang tunay na kalayaan, sa Diyos lang matatagpuan. Sabi nga ng Awit chapter 37, may very popular verse. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, ang pangarap mo ay yung makakamtan. So, walang pinagkaiba yun. Yung kaligayahan na yun kasi, mararanasan mo yun pag naging malaya ka. Naalala ko po, when I was in prison, sabi nila, Kuya, anong ginagawa mo rito? Nag-share. Kasi minsan may mga visitors kami na tinatanong nila yung ginagawa namin. Minsan nakikita nila nag-evangelize ako. Kasi minsan kahit po sa loob nag-evangelize talaga ako. Nung natuto ko na evangelism explosion, parang nakita ko yung isang gift ko na mag-evangelize. So habang nag-evangelism ako, sabi niya, Kuya, tagalaya ka? Sabi ko, oo, malaya ako. Saan ka umuwi? Sabi ko, sa Laguna. Layo nito nasa Palawan ka. Paano ka uwi pa doon? Kailan uwi mo? Ewan ko. Sabi naman ni Bok, parang ang gulo mo naman kausap, kuya. Sabi ko, bakit? Kasi sabi mo, malaya ka. Tapos hindi ka pala taga rito. Tapos hindi mo alam kailan ka uwi. Tapos mamaya malaman namin, inmates ka pala dito. Sabi ko, yes, I'm a prisoner, but meron akong totoong kalayaan. Then, sinashare ko sa kanila si Lord. Alam nyo, huwag niyong tingnan na ang mga taong nakakulong ay walang kalayaan. Dahil ang isang tao, kahit nakakulong, pag kinilala si Kristo, nagkakaroon ng tunay na kalayaan. Yun yung sinashare ko sa kanila. Kaya at that time, natutuwa po ako, kasi nasa Palawan ako, nakapasok doon sa area namin, yung mga missionary. Na nasi-share namin ng Word of God, na-encourage sila na may mga ganong gawain sa loob. Nakakatuwa po. Kaya yun yung maganda na makita sa ating buhay, mga kapatid. Yung nabubuhay tayo ng may kalayaan. Kasi para makita na nabubuhay tayo ng may kalayaan, kailangan makita yan kung paano ka nabubuhay sa pang-araw-araw mo. Yung makikita. Paano ka masasabing nabubuhay sa kalayaan kung ikaw ay, sabi nga laging nakasimangot, tapos ayaw makipag-usap sa tao, lagi kang galit, di ba? Mga kapatid, always remember, God is with us. Kasama natin lagi si Lord. At kung kasama natin si Lord, dapat mabuhay tayo ng may pagkahalintulad ng kanyang ginawa sa mundong ito. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, samahan niyo po ako sa maikling pananalangin. Tayo po ay manalangin, humingi po tayo ng pasasalamat sa Panginoon. At sa hapong ito, naunawaan natin ang tunay na kalayaan. Let us pray. Lord, salamat po sa tunay na kalayaan na galing sa iyo. Patawad po sa mga panahong sinubukan naming harapin ang freedom sa ibang bagay. Nakala namin ang kalayaan ay yung mga nagagawa namin ang gusto namin ng walang nagbabawal. Yung nagagawa namin ang lahat ng gusto namin sa mundong ito. Ngayon, lumalapit po kami sa iyo. Gusto naming maranasan ang tunay na kapayapaan, layunin, at ang buhay na kasama ka. Banal na Espiritu, samahan niyo po ako. Samahan niyo po kami sa araw-araw at ipakita nyo kung sino ang gusto mong abutin ng aming mga kamay, ng iyong mga salita para maibahagi ang kalayaang ito. Lord, sa oras na ito, kung meron pa man sa aming mga kapatid o kahit sa mga nanonood sa oras na ito na nakatali pa rin sa takot, pangamba, pag-aalinlangan, sa hindi pagpapatawad, Lord, palayain mo na sila. Minsan, Lord, nagiging alipin kami ng mundong ito dahil sa aming kahinaan. Pero Lord, naniniwala kami na magiging malakas kami dahil ikaw ay kasama namin. Na sa araw-araw namin pamumuhay, kaya naming harapin ang kahit anong sitwasyon ng may kapayapaan, ng may ngiti. Dahil ikaw ay nandiyan.
Kaya Lord, I pray sa aking mga kapatid sa oras nito. Abutin mo po sila ng iyong mahabaging kamay. Patuloy mo silang ingatan. Patuloy mo silang gabayan. Patuloy mo silang pagpalain. At Lord, I pray na patuloy mo silang ilayo sa anumang tukso, sa anumang sakit, sa anumang kapahamakan. At Lord, kung meron mang nangihina sa aming mga kapatid sa oras na ito, bigyan mo po sila ng kalakasang pisikal, kalakasang espiritual, kalakasang emosyonal, kalakasan ng mentalidad. At makita nila na katotohanan ng kalayaan sa lahat ng bagay ay nasa iyong piling. Kaya salamat po sa oras na ito. Salamat din po at ginamit mo akong muli upang magbahagi ng iyong salita. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw ang patuloy na magpala sa buhay ng bawat isa sa amin. Dahil naniniwala kami na lagi ka nandyan. Tulad ng iyong pangako, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. And we thank you, Lord, dahil kumikilos ka sa mga oras na hindi na namin inaasahan. Kumikilos ka sa oras nang wala na, pero meron pa pala dahil nandiyan ka. Kumikilos ka sa sitwasyon ng aming buhay na kung titingnan namin ang galaw ng mundo, walang pag-asa. Pero sa iyo patuloy at patuloy kang nagbibigay ng pag-asa. Kaya Lord, I pray na patuloy mo kaming turuan na mabalot sa iyong presensya, na matuto lalo sa iyong salita, na higit ka naming makilala. Lord, alam namin na isa yan sa bagay na dapat namin gawin sa oras na ito, sa araw-araw naming buhay. Yung lubusan ka naming kilalanin. Dahil Lord, nandyan na yung mga pangyayari na ayaw namin mangyari at wala kaming kontrol sa mundong ito. Nandyan na yung mga pagbaha, nandyan na yung gera, nandyan na yung lindol. Lord, tulungan mo kaming mas makilala ka namin. Dahil sa oras na ito, maraming mga tao na nabubuhay sa takot. Especially, Lord, yung iniingatan at kinakatakutan nila na mangyari sa kanilang mga buhay. Pero Lord, salamat. Dahil kung kasama ka namin, nandun ang kapanatagan, ang pagtitiwala at pananampalataya na iba ang iniingatan mo sa nag-iingat. Kaya salamat po sa kabutihan mo. Muli sa oras na ito, Lord, ibinabalik po namin sa iyo ang mataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Once again, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Yan, good afternoon kay Sister Cecilia, kay Brother Nora, kay Sister Nora Mangubat, kay Brother Dindo Lapita, Brother Romeo, yan, kay Pastora Nora Dato, kay Irene Castañeda Manuel, yan, no, and Sister Elsa, at kay Brother George Principe. I'm so blessed, no? Kanina ko pa nakikita si Brother George na nakikinig at nanonood sa ating programa. Ganyan din si Pastora Nora, no? Salamat po, Pastora, patuloy na pag-join sa aking live, no po. Alam niyo po, yan ang isa sa talagang pinipilit ko pong gawin sa araw-araw, no? Yung makapagbahagi po ng salita ng Diyos, na talagang sabi nga hindi tayo makapag-absent sa pag-share ng Word of God. Kasi minsan nawawalan lang po ako ng devotion pag yun super busy na po kami. Lalo na pag nasa mission. Kasi minsan sa mission, kahit gusto ko mag-live, mag-devotion, wala po tayong signal doon, no? Kaya yun po, isang pribileyo po na talagang everyday magawa natin ng paraan na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Kasi po, pag hindi rin naman ako nagla-live, hindi rin ako nagdi-devotion, napupuno yung inbox ko, yung messenger ko. Pastor, what time ka po magdi-devotion? Pastor, may devotion po ba tayo ngayon? Pastor, parang wala akong devotion. Yeah. So, makita po natin. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko lagi ng lakas. Kahapon nga po, talagang maghapon tayo preach ng preach. Diba? Kaya namamaos tayo kahapon.
Pero I'm so blessed na naidaos natin dahil sa tulong ni Lord yung pagpipreach natin. No? Kasi preacher po ako dito sa amin ng umaga, then sa hapon sa Angono, Rizal. Tapos in the past few days, puro preach pa rin tayo. So, kaya nga po yung ibang activity namin dito sa church, sa kabutihan naman po ni Lord, ay may mga nilagay po tayong mga makatuwang dito. Andiyan po yung dalawang manggagawa at lingkod ng Diyos, si Pastor MJ, si Pastor Rorio, na silang nakakasama natin, sila nakakatuwa. Kaya yung ibang schedule po namin dito sa church ay sila na po yung nag-handle. Kasi dito po sa amin talagang everyday meron pong mga gawain, no? Monday may downwatch prayer tayo. Madaling araw pa lang po yon, tulad kanina, no? Madaling araw pa lang meron na tayong downwatch prayer. Sa iba't ibang bahay po yun ginaganap weekly para na ipagpe-pray po lahat ng bahay ng kapatiran, no po? At yung mga sama-sama po tayo nakakapag-pray. Then Tuesday, meron po tayong evangelism sa iba't ibang lugar din po. At meron din tayong mga Bible study. At this tomorrow, no, may another additional tayo kasi na iba po yung schedule ng ating kasimbayanan sa Barangay Lawagin. So bukas is 10 a.m. pa lang meron tayong gawain doon for kasimbayanan. And then Wednesday, Bible study. Yan. Tuloy-tuloy po yan. Wala pong patid ang gawain ng Panginoon. So, I'm so blessed na sabi nga hindi ka lang palalakasin ni Lord. Minsan bibigyan ka pa ni Lord ng mga tao na makakatuwang mo, makakasama mo. Diba? Kaya mga kapatid, no, sa oras na ito, sa ating pagtatapos, tulad po ng ating pinag-aralan, saan mo ba hinahanap yung freedom, no? Sa sarili mo ba o sa ibang tao o kay God? Dapat kay God natin hinahanap yan. Saang area ng life mo yung gusto mong maranasan ang tunay na kalayaan? Napakasarap po na everyday tinatanong po natin yung ating sarili dyan, no? Kasi yun po yung napakasarap na before the day ends, sabi nga bago maggabi, magpasalamat tayo sa Lord na thanks God for the freedom you have in Him. Manalangin ka sa Kanya. Pray for someone who needs to experience it. Diba? Reach out. Send message. Make a call or simply say, "Hi, I'm praying for you." Alam niyo po, kahit itong pagla-live devotion natin, ito po ay hindi po ako nagla-live for what else. Nagla-live po ako because gusto kong maka-reach out ng mga tao. Kasi ito yung time na talaga mag-soul winning tayo, no? Mag-soul winning. Napakaganda na talagang everyday gumawa tayo ng pamamaraan kung paano po natin ma-share ang salita ng Diyos. Kasi yun po yung the best. Kung meron man po tayong dapat gawin ngayon, yun po yung the best. Soul winning. Share natin yung word of God. Minsan nga po, yan yung sinasabi ko, wag natin paikutin sa loob lang ng ministeryo ang ministry. Napakarami po sa labas ng ministry yung nangangailangan ng salita ng Diyos. Diba? Kasi baka mamaya nagpapastor ka for 15 years pero doon ka lang nagpapastor sa loob ng church nyo. Na hindi umiikot yung salita ng Diyos sa labas. Sila't sila pa rin. Diba? Kailangan, sabi nga, turuan mo yung mga leaders mo, turuan mo yung mga elders mo, para ba sila man din humayo. Di ba? Napakasarap po na everyday. Hindi lang ikaw yung kumikilos para kay Lord. Talagang marami kayong kumikilos para kay Lord. Kaya once again, maraming salamat po. And tulad po ng lagi nating iniwan, keep on praying, keep on smiling. Always remember, God is with us. Thank you and God bless you all. See you tomorrow po. God bless.